Nangalit na ang mga ngipin ni Gaston upang supilin ang baha ng kanyang estrangherong emosyon. Marami siyang gustong sabihin pero hindi niya alam kung tama bang iusal niya yon. Gayong wala naman doon ang kanyang dating karelasyon na magbibigay ng linaw sa lahat ng mga yon. Kumibot-kibot na ang kanyang nangangatal na bibig. Humapdi na rin ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Abot-abot na rin ang kanyang kaba na para bang nasa harapan siya ng mga kalaban at makikipagdebate dito sa kanila. Nakita niya kung paano matakot sa kanyang mga mata ng bata sa mas sumigpit na hawak nito sa damit ng kanyang lolo na kulang na lang ay mahubaran sa ginawa niyang paglapit. Tumayo pang bata upang talikuran lang siya. Na ilang hakbang na lang ang layo ay tuluyang makakalapit na siya sa kanila. Bahagya atong umingit na nangunyapit na sa leeg ni Mr. Bentacourt. Hindi na itinuloy pa ni Gaston ang paglapit. Sa tanawin na iyon ay parang nahahati ang kanyang puso. Gusto niya na itong mayakap. Hindi niya mapigil ang kanyang nararamdaman na alam niyang tanging ama lang na kagaya niya ang siyang makakaunawa. Mr. Bentacourt, kanino siyang anak? Tanong ng gobernador kahit pa naguhumiyaw na anak niya ito. Sigurado akong hindi siya anak ng pamangkin ko. Pero kamukha niya si Nixa. Siya ba si Brixton? Siya ba ang sinasabi sa akin ni Nixa na kalaro niya? Halos hindi lumabas yon sa bibig ni Gaston na hindi alam kung ano nang dapat na maging reaksyon doon. Malakas ang kutob niya, anak niyang bata. Hi, Brixton. Napahinga ng namalalim si Mr. Bentacourt. Galit siya sa gobernador pero nang makita niya ang mga emosyon nito ngayon na kagaya na nakikita niya sa anak niyang sinik noon habang inilalaban na mabuhay ang sariling anak. Parang biglang naglaho ang galit niya sa lalaki. Bilang ama rin naman siya. Tila ba naintindihan niya anumang pinagdadaanan nito? Kung noon sa isip niya ay nais niya itong gulpihin, ngunit ng mga sandaling yun ay parang bigla siyang naduwag at nais na lang hayaan na umayos ang lahat. Oo, siya si Natalia Brixton. Anak siya ni Nati. Direct ang sagot ni Mr. Bentacourt na biglang napatutop sa bibig ni Gaston na para bang yun ang naging kumpirmasyon at nag-iisang sagot sa bahagyang baha niyang mga katanungan sa pagkatao nito. Anak siya ni Natalia, ni tinago niya ng 2 taon kaya hindi umuwi. Parang may sumuntok sa sikmura ni Gaston kung kaya naman hindi na siya makahinga ng ilang minuto. Tila nabingi siya sa mga narinig. Doon pa lang alam niyang anak niya ang bata. Alam niya kung bakit naging kamukha ito ng kanyang apong si Nixa. Iisang jeans lang ang kanilang pinagmulan. Nagbuntis at nanganak ang dating nobya nang hindi niya alam. Yun ang dahilan ng pagtatago niya ng 2 taon. Paano yun kinaya ng isang Natalia Bentacourt nang siya lang mag-isa? Paano niya nagawang lumaban? Anak siya ni Natalia. Governor Barcelo, muling ulit ni Mr. Bentacourt dahil parang hindi nakukuha ng gobernador ang logic na kanyang pinaparating sa lalaking kaharap kahit nalabag yun sa kalooban niya. Napaluhod na si Gaston sa harap ni Mr. Bentacourt na pulang-pula ng mga mata. Napatayo na sa kanyang upuan si Doña Josefina sa biglaang ginawang yun ng anak na gobernador. Gaya ng anak ay gulong-gulo na rin ang utak ng Doña. Nahihirapan siyang iproseso ang mga nangyayari sa kanila. Brixton, nahihirapang usal ni Gaston sa pangalan ng kanyang anak. Puno ng simpatyang nakatitig ng mga mata ni Mr. Bentacourt sa mukha ni Gaston na para bang anumang oras ay bubuhos na ang masagana nitong luha dahil pulang-pula na ang pares ng mga mata. Inayos ni Mr. Bentacourt ang karga niya kay Brixton na akmang ibibigay na sana kay Gaston upang ipakarga. Ngunit parang ipo-ipo naman sa bilis ang naging pagdating doon ni Nati. Naglakas loob ng babae na gawin yon dahil ayaw niyang hawakan ito ang kanyang anak. Kaya naman bago pa man maiabot ng kanyang ama ang bata sa ama nitong si Gaston, ay mabilis na niyang nahablot si Brixton. Mahigpit na niyakap niyang bata na malakas na umiyak sa sobrang pagkagulat. Ilang hakbang na umatras si Nati upang lumayo kay Gaston, na biglang napatayo sa biglaang pagdating niya sa pavilion. Muntik pang matumba si Gaston, mabuti na lang at agad siyang naalalayan ni Mr. Bentacourt na nagulat na rin sa anak. Nati, anong ginagawa mo? Nasasaktan naman ng bata, bulalas ni Mrs. Bentacourt na halatang hindi na nagustuhan ang ginawa ng anak nila. Bukod sa nakakabastos ay delikado rin yon. Ano ka ba naman? Ingatan mo naman ang pagkarga sa kanya. Galit na ang tono doon ng ginang dahil umiiyak na si Brixton
Dala ng gulat sa biglaang paghaklit ng kanyang ina sa katawan niya. Murang-mura pang katawan niyan. Ma'am, Dad, hindi niyo pwedeng hawakan si Brixton. Bakit ipapakarga niyo siya sa kanya? Umiyak na sigaw ni Nati, na akala may inahing manok na nakahandang makipaglaban. Hindi niya pwedeng hawakan. Tumayo na doon si Mr. Bentacourt na hindi na nagustuhan ang sinabi ng bunsong anak. Why? He is Brixton's father, Natalia. Bakit may pinagdadamot? Dumadagundong na sigaw ni Mr. Bentacourt na nagpalaki ng mga mata ng mga taon sa kanilang paligid. Hindi pa ba sapat ang 2 taon na ipinagkait mo sa kanilang mag-ama na magkasama? Kung sinabi mo na settle natin to, hindi kailangang mag-suffer ng bata na lumalaki hindi niya kilalang kanyang ama. Ganyan ka ba namin pinalaki? Oo, spoiled ka. Pero hindi ka namin ganyan pinalaki, Natalia. May kasalanan man si Governor Barcelo. Malaki man yun pero hindi mo ba naisip na malaki ang naging parte mo rin doon? Bumalong pang luha ni Nati. Pakiramdam niya wala siyang kakampi sa kanila. Ganon din ang pananaw ng kuya Nick niya. Hindi nila naintindihan ang hirap ng mga pinagdaanan niya. Solo lang siya. Hindi ka nagsabi, hindi mo pinaalam kaya wala kang karapatang ipagdamot sa kanya ang bata. Hindi mo pwedeng gawin yun dahil deserve ng iyong anak ng ama Natalia. Deserve ni Brixton ng ama. Tuloy-tuloy na bumagsak pang mga luha doon ni Nati na para bang yun lang ang kanyang magagawa na sagot sa mga salita nila. Hindi na rin napigilan ni Gaston ang kanyang mga luha. Buong buhay niya, hindi niya nagawang umiyak sa harap ng maraming tao pero nang sandaling yun, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lalo nang marinig ang mga hikbi ni Nati at ang palahaw ng iyak ng kanilang anak. Binitawan niya ako, Daddy. Oo, binitawan kita noon, Nati. Dahil mahal kita. Takot ako may mangyaring masama sa'yo pero hindi ibig sabihin noon na patuloy kitang bibitawan kung malalaman kong nagbunga ang pagmamahalan natin. Paano mo nagawang solohin ang lahat ng iyon? Sana sinabi mo sa akin. Hindi mo deserve o ng batang lahat ng ito. Responsable akong tao sa lahat ng mga ginagawa ko. Mapanegosyo man yun o tungkulin ko. Paano mo naisip na hindi kita pananagutan? Paano mo naisip na tatalikuran pa rin kita kapag nalaman kong buntis ka? Paano mo yun naisip, Nati, kung alam mo naman na sobrang minahal din kita? Ganon na lang ang iling ni Nati kasabay ng mga luha. Kung nagawa siya noong talikuran nito, hindi yun magbabago dahil lang nalaman nitong buntis siya. Nakaset ng mindset nito na iwanan siya. Sinungaling, responsable. Sa loob ng 2 taong yun, hindi mo nga ako nagawang kamustahin. Parang sinampal ng malakas sa kaliwa at kanang pisngi niya si Gaston na naging mga katagang yun ni Nati. Nanunuot ito hindi lang sa kanyang kalamnan, kundi sa kanyang mga buto-buto, lalo pa at sa pasigaw na paraan yun sinabi. Ng dating nobya, dama niya ang frustration nito, ang sama ng loob na namuo ng dahil sa ginawa niya. Tama nga naman si Nati, kung pakakaisipin yung mabuti, natiis niya ang dating nobya na hindi makita ng 2 taon. Doon palang ipinakita niya na wala nga siyang pakialam sa kanyang nararamdaman. Pinaramdam niyang hindi ito kawalan at mahalaga tapos ngayon ay harap-harapang sasabihin niyang minahal niyang dalaga. Isang kahibangan nga naman niya yon. Kumalat ng mapait na pakiramdam sa sikmura ni Gaston na alam niyang hindi normal. Malamang hindi talaga siya ni Nati mapapaniwalaan. Kahit na ginawa lang naman niya yon dahil itong alam niyang tama't makakabuti sa kanilang dalawa. Kung patuloy niya naman itong papasubaybayan sa mga tauhan niya at kakamustahin from time to time, paano naman siya makakasulong? Paano rin ito makakabangon? Ang goal nga niya ay ang maging maayos to at tuluyang makalimutan siya kaya sila naghiwalay. Subalit batid niya sa kanyang sarili na hindi naman porket ganun nga ang ginawa niya, ay hindi niya na ito mahal o minahal. Mahal niyang dalaga. Sobrang minahal niya na kahit na alam niyang mali, hindi niya napigilan ang kanyang sarili dahil may kung ano sa babaeng humahatak sa kanya. Ilang beses niya itong iniwasan, ngunit wala rin namang nangyari. Sa bandang huli, ay lumuhod pa rin siya at nagpakababa sa kanya. Siguradong sigurado siya sa nararamdaman niya. Hindi niya lang yun magawang ilantad sa mata ng lahat. Noong sekreto nga ito ay napahamak na siya. Paano pa kaya kapag in-announce niya yon sa madla? Mas delikado to. Sandali lang, kaklaruhin ko lang. Sabad ni Doña Josefina na halatang naguguluhan pa rin sa kanyang mga nalaman. Ibig bang sabihin nito ay anak nitong si Gaston ko at ng bunsong anak niyong si Natalie ang batang yan? Lingon pa ni Doña Josefina kay Brixton.
na para bang nawala sa sarili kahit pa malinaw ng revelasyong naguhumiyaw sa kanyang harapan na nagkaroon sila ng supling. Totoong apo ko ang batang yan? Napahawak na sa kanyang noo ang matanda nang sabay na tumango ang mag-asawang Bentacourt. Agad namang dinaluhan ng mga caregiver niyang kasamang Donya na para bang mawawalan to ng ulirat sa labis na pagkabigla. Sanay niya sanang matandang mga to na ayos lang siya kaya marapat lang na siyang layuan. Nagulat lang naman siya sa mga nalaman. Pumunta siya sa mansyon ng mga Bentacourt upang humingi ng tawad sa pagkakamali ng kanyang bunsong anak sa pagkakaroon nito ng relasyon kay Nati kahit na alam nitong bawal sila. Tapos biglang malalaman niyang hindi lang yun ang nangyari at meron pala siyang apo sa anak na si Gaston. Gaano nakakawindang yon sa matandang kagaya niya. Nasa 70s na siya at hindi niya na inaasahang magkakaroon pa ng anak ang gobernador. Tanggap na niya na hindi na siya magkakaroon ng manugang at apo sa bunsong anak dahil sa pagiging pihika ng gobernador. Tapos yun pala ay nahuli siya sa balita. Gaston, balik ng matanda sa kanyang anak na para bang hindi siya nito nagagawang marinig kahit na dinig niya ang sinasabi ng ina. Explain! Hindi siya pinansin ni Gaston na ang buong atensyon ay nasa kay Nati. Hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa dating nobya na nakatingin din sa kanya. Tahimik na pinapanood lang naman sila ng mag-asawang Bentacourt. Binibigyan sila ng panahon na magpalitan ng mga tinging tanging sila lang ang nagkakaintindihan. Walang may alintanan ng mahinang mga hikbi ni Brixton na tila ba natatakot sa mga taong nasa kanyang paligid. Lalo na kay Gaston at Doña Josefina na noon lang nakita. Hindi naman siya magawang kunin ni Mrs. Bentacourt dahil siguradong ang ginang na hindi ibibigay ni Nati. Ngayon mo sabihin sa akin, Gobernador Barcelo, ganyan bang totoong pagmamahal na sinasabi mo? Kasi kung ganyan, masasabi kong hindi pala pagmamahal ang namamagitan sa kapatid ko at ng pamangkin mo. Dahil hindi sila ganyan. At kita mo, dugtong ni Nati na parang kakapusin na ng hininga. Sinubukan ni Gaston na ibuka ang bibig, magpaliwanag kahit na alam niyang wala rin yung silbi. Ngunit nabitin lang sa ere ang sasabihin niya. 2 taon yon, Governor Barcelo. Huwag mo na akong bulahin. Masyado na akong pinatanda ng 2 taong iyon para lang muli mo pang mapaniwala sa mga kasinungalingan mo. Hindi na, kahit na ano sabihin mo. Huwag ka nang umasang makikinig ako at papaniwalaan ko lahat ng yon. Patuloy ni Nati na pinunasan na ng palad ang mga luha ng kanyang anak na mahigpit ng nakayakap sa kanyang leeg. Huwag mong pangarapin pa yon. Hindi ni Gaston mailarawan kung ano ang kanyang nararamdaman. Para siyang naputulan ng dila. Tama si Nati. Kahit nga anong sabihin niya ay hindi rin naman siya nito papaniwalaan. Kahit na anong paliwanag niya, lalabas lang yon sa kabilang tenga. Saradong isipan ni Nati nang dahil sa galit kung kaya malamang ay hindi siya nito papakinggan. Hindi balido at walang bilang ang lahat ng kanyang ikakatwiran kahit na yun naman ang totoo. Naintindihan niya si Nati. Matanda na siya para hindi maunawaan ito. Kaya lang, ang hindi niya matanggap ay ang mga pagbibintang nito sa kanya. Maaaring totoo nga yun pero alam niya sa kanyang sarili kung anong tunay niyang nararamdaman. Hindi ka makasagot, no? Dahil yun naman talaga ang totoo. May paghahamon pa sa tono ni Nati na makailang beses inirapan si Gaston. Kahit nakaharap nila ang kanilang mga magulang. Nakakahiya ba ng isang kagalang-galang na kagaya mo ay nagkaroon ng anak nang hindi mo alam? Huwag kang mag-alala, hindi ko ipipilit na tanggapin mo si Brixton o ang kilalanin mo siya. Kaya ko siyang buhayin ng ako lang. Kaya ko siyang suportahan at arugain ng ako lang. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang presensya mo o ang pera na galing sa'yo. Maliit na bagay lang yun para sa akin. Nakaya ko nga ng 2 taon na ako lang. Ngayon pa kayang medyo malaki na siya. Saka ako susuko at manlilimos sa'yo para sa anak ko. Hindi mo kailangang problemahin ang tungkol sa kanya. Naintindihan mo? Kayang-kaya ko. Akmang pamartsang tatalikuran na sana ni Nati ang mga kaharap pagkasabi noon nang bigla siyang matigilan nang makitang pagdating ng kanyang kapatid sa pavilion. Kasunod nitong kanyang asawa na may seryoso na mga tingin sa kanya. Alam ni Nati na narinig ng kapatid ang mga sinabi niya. Hindi pa man nakakarating sa pavilion, sila'y damanan ni Nati ang pagiging seryoso. At dominante ng kapatid, taliwas sa nakangiting puno ng concern na mukha ng asawa nitong si Krisa. Yung tipong lahat ng sasabihin nito ay kailangan niyang sundin. Ilang saglit pa ay nabaling na rin sa mag-asawang bagong dating ang paningin ni na Doña Josefina at ng mag-asawang Bentacourt na seryosong seryoso.
Tanging si Gaston ang hindi nagbaling ng tingin na nanatiling parang estatwang nakatayo. Malayo ang lipad ng isipan ng gobernador na pinoproseso pa rin ang katotohanan na kanyang mga nalaman. Hindi niya pa rin lubos maisip na nagkaroon sila ng anak na hindi niya man lang natunugan. Anong klase siyang ama? Bakit hindi niya naisip na maaring ang nabuntis niya ang dating nobya? Gumamit siya ng proteksyon pero may mga pagkakataong hindi rin naman at kadalasan pa sa loob niya nagre-release noon. Isang bagay na nag-failed na naman siya. Kung gaano niya kagaling mamalakad ng negosyo, makisalamuha sa kanyang nasasakupan at maging gobernador ay siyang purol naman ang utak niya. Pagdating sa bagay na yon, hindi niya maatim na habang siya'y abala sa kanyang sariling buhay sa loob ng 2 taong yon at tungkulin, may paghihirap na solong pinagdadaanan pala ang dati niyang kasintahan na dapat ay silang dalawa lang ang humaharap at umaako ng responsibilidad sa bata. Bakit hindi kayo maupo? Bakit lahat kayo ay nananatiling nakatayo? Pakiwalang tanong ni Nick, kahit nadama na niyang tensyon sa pagitan. Binalingan niya ng kapatid na nagtutuyo na ng kanyang luha. Sa isip ni Nati ay hindi yun pwedeng makita ng kanyang kuya Nick kahit na nahulaan na nitong umiiyak na naman siya. Ayaw naman niya magkaroon na naman ng kaguluhan sa kanilang pagitan ni Gaston dahil lang sa pagiging madrama niya. Dumiretso si Nick at Krisa sa harap ng matandang donya at humalik sa kamay nito at pagkatapos ay mahigpit na yumakap. Sumunod ang mga mata ng lahat sa kanila ngunit nanatiling nakatingin si Gaston kay Nati. Parang normal na humupang tensyon sa presensya ng pagdating ng dalawa. Nagdesisyon na silang maupo. Napilitang maupo rin si Nati habang karga pa rin ng anak na nang kunin ng kanyang ina ay kagad niya rin namang ibinigay. Pilit niyang iniiwasan ng magpaghanap ng mga tingin ni Gaston na nagawa na ring maupo sa tabi ng Doña Josefina. Bahang-baha ang mga katanungan ni Gaston nang tanging nakikita lang ng mga sandaling yon ay si Nati. Pasensya na Mr. and Mrs. Bentacourt. Pumunta kami dito para sana humingi ng paumanhin. Hindi ko inaasahan na mas malala pa palang nagawang damage nitong anak ko sa anak ninyong bunso. Panimula ni Donya. Matapos ng ilang beses itong tumikim. Ako nang humihingi ng tawad sa mga naging kakulangan niya. Ngayong narito na at wala na rin naman tayong magagawa upang balikan pa at ayusin ang mga pagkakamaling iyon na nasa nakaraan na. Bakit hindi na lang natin pag-usapan ang magiging kasal nila para na lang sa bata at mawalang galang na po Doña Josefina. Hindi po ako magpapakasal sa anak ninyo. Wala po sa plano kong gawin ang bagay na yun at magiging may bahay niya dahil lang nagkaroon kami ng anak na 2. Nagpoprotesta ang boses na tayo na ni Nati. Ilang beses siyang mariing umiling upang ipakitang tahasang pagtutol niya sa kagustuhan ng Donya. Hindi ko isasakripisyong sarili ko magiging asawa niya ngayon porket may anak kaming 2. Alam ko rin naman po na walang plano yung anak ninyo na pakasalan ako noon. Pero dahil dakilang malandi ako at patay na patay noon sa anak ninyo, kaya pinilit kong magkaroon ng relasyon sa kanya. Hindi niyo ako pwedeng pilitin sa bagay na ayaw ko. Ako ang magdedesisyon. Wala akong pakialam kung tagurian ako ng mga nasa paligid na single mother. Matagal ko na rin namang tinanggap yon. Natameme ang matanda. Hilaw na ang ngiting nakalathala sa kanyang mukha na nagulat sa mahabang litanya ni Nati. Binalingan na ni Doña Josefina si Mr. Bentacourt na sa mga sandaling iyon ay nanatiling tahimik na tila may malalim na iniisip. Mr. Bentacourt, anong masasabi mo? Hingi pa nito ng opinyon matapos sa tingnan si Gaston. Kung si Giliar ang masusunod, yun din ang gusto niyang mangyari ngunit ayaw naman niyang diktahan ang anak lalo na kung hindi ito magiging masaya. Sino siya para ipilit ang bagay na ayaw nito? Papahirapan niya lang si Nati na matali sa lalaking hindi niya gustong makasama. Isang kahibangan yon para sa isang magulang. Hindi niya ito gagawin. Alam mo nang ibig ko sabihin kung bakit gusto ko silang magpakasal. Para rin naman sa kanila. Tanungin natin sila kung gusto ba nila. Kung tutuusin kami ang dihado dito dahil babae ang sa amin. Malinaw na kapamilya namin ang naagrabyado kaya wag ho sana kayong mag-demand na parang kayo pang biktima dito. Gilier, saway ni Miss Bentacourt. Dahil iba na ang tono ng kanyang asawa, mapagpatol pa naman ito. Iginalaw ni Mr. Bentacourt ang magkabilang balikat. Hindi siya sigurado kung magiging masaya ang dalawa at para yun sa kanila. Malinaw na para lang yun sa bata at sa reputasyon ng gobernador kaya ginigiit ng Donya. Naikuyom na ni Mr. Bentacourt ang kanyang mga kamao, namumuon ng tensyon sa kanyang dibdib. Hindi na nagugustuhan pa yon.
Hindi niyo pwedeng pilitin ang anak ko sa gusto niyang mangyari. Gaya ng sabi niya, ang anak mo ang may ayaw sa kanyang pakasalan siya noong magkarelasyon pa lang silang dalawa. Kung tutuusin nga, siya naman talagang dapat nasisihin dito. Matanda ng anak mo sa anak ko, Doña Josefina. 10 taon. Sa mga araw na nakipagrelasyon siya sa anak ko, hindi niya ipinakilala sa akin ang sarili niya bilang nobyo ni Nati. Kaya bakit parang kayo pa ang may karapatan na mag-demand ng kasal? Parang hindi naman yun tama. Hindi ba't dapat kami ang nagbibigay ng mga conditions at nanunumbat sa atin? Hindi na makaimik doon si Doña Josefina na bakas na sa mukha ang hiya. Hindi niya naisip na susupalpalin siya ni Mr. Bentacourt dahil sa pagiging mabait nito sa kanyang pamilya. Tama nga naman ito, nilingon na niyang anak na si Gaston upang magsalita man lang sana, magbigay ng kanyang opinyon na dapat gawin din yon. Hindi yung pinili nitong tumahimik na lang at hahayaang makatanggap ng masasakit na mga salita.